mata hindi nasisihan ng pagtingin, ni ang tainga man nasisihan sa pakikinig. Meron tayong instinct sa atin, we crave for more. Naturalmente sa ating pagkatao, meron tayong parte hindi na ako kontento. Ito'y ipinahayag ni Solomon. Basahin natin sa Ecclesiastes 1:8. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaap, hindi maisasaysay ng tao. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Ewan, karanasan ko yan. Wala naman akong masamang intensyon. Hindi naman ako gumagawa ng kasalanan, pero gusto ko yung tenga ko, may naririnig laging bago. Natutunan ko na halimbawa yung isang kanta. Kung yung tenga ko gusto makarinig uli ng bago, mag-aaral na naman uli ako. Matututo na naman ako ng isang kanta uli. Ganun ang ibig ko sabihin, kapatid. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ang tainga man di nasisiyan sa pakikinig. Dumating nga yung panahon, sabi ko, meron kanta yung nanay ko, nakalimutan ko na. Pinahanap ko sa internet. Yung pala, yung kanta na yun, 1929 pa. Yung kanta ng sa oras ng paglubog ng araw na may hapis, lumuluha ang buong daigdig, na ulila sa pag-ibig, ang buntong hininga sa tubig naririnig. Yan, kinakanta ng nanay ko yan. When I was 4, 5, and 6 years old, natatandaan ko yan. Ibig sabihin, 66 anyos ko nang narinig yan. Parang hinahanap ng tenga ko, marinig ko uli yung nanay ko. Patay na nanay ko kasi. Tama ang sabi ng salita ng Diyos. Ang mata hindi nasisihan ng pagtingin, ni ang tainga man nasisihan sa pakikinig. Meron tayong instinct sa atin, we crave for more. Alam mo kung saan mo gagamitin yon, kapatid? Gagamitin mo yan sa paghanap ng mabuti. Kaya sumasama yung iba, hinahanap nila ang masama. Pero kung yung instinct na yon, you want for more, you always want for more, gagamitin mo sa mabuti. Ito naging konklusyon ko nung araw. Nung 17 anyos ako, nakapakinig ako ng salita ng Diyos, ano? Kung ang sabi ng Biblia, ang tenga, hindi nasisiyan sa pakikinig. Sabi ko, gusto ko pang makinig. Dumalo ako sa pagkakatipo ng linggo ng umaga. Gusto ko pang makinig. Sa hapon, dumalo ako uli, 3:00. Pagkatapos ng hapon, meron ako nabalita may pagkakatipon uli dun sa Las Piñas sa gabi. Dumalo na naman ako uli. Nako, nagamit ko yan, yung pagnanasa ng tengang makinig ng makinig. Ipinakinig ko sa salita ng Diyos. Ano naging bunga sa akin? Sumama ba ako? Hindi naman awa ng Diyos Natuto ako ng salita na ipapangaral ko ngayon sa iba. Yung instinct ng tao, na ikaw magkaroon ng pagnanasa palagi, no? Na gusto mo pa, nagagamit yon sa mabuti. Dapat lagi tayong maghangad makagawa ng mabuti. Huwag tayong magsasawa ron. Kung paano yung mga sugarol, hindi nagsasawang magsugal. Huwag ka namang magsawang gumawa ng mabuti. Sa ng Galacia, versikulo 9, At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Yan, dyan natin gamitin yung parang gusto pa natin, huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. Yung pagnanasa mo pang maragdagan, hindi mo sa pera gagamitin. Kasi pag sa pera ginamit yon, ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan sa isjis ng unang Timoteo, na sa pagnanasa ng iba, nangasinsay sa pananampalataya, tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Pag ang lagi mong ninanasa, sige pa, salapi. Dadating ang panahon, yung babae, mahilig sa salapi,
sarili niya ibebenta. Pag umibig na ang babae sa salapi, yung itinago ng nanay niya sa 30 taon, ibinubuyang niya ngayon sa harap ng kamera para humita lang ng salapi. Yun ang nakakasama, kapatid. Pero kung yung pagnanasa mo pa na makakita pa yung mata mo, ako ganun. Matagal ko nang binasa Biblia. Nung basahin ko Biblia, 17 pa lang ako eh. Yung nasa ng mata ko, makakita pa ako. Pinapakinabangan ko, kapatid. Yung mata hindi kasi nasisiyahan yan eh. Di ilagay mo dun sa paghahanap ng kabutihan. Ba? Nakakita ako ng maraming bagay, awa ng Diyos. Kasi binasa ko na, binabasa ko uli. Salamat sa Diyos. Hindi ang nasa ng mata ko, maglima yon, pumunta ganon, mag-sightseeing, pumunta sa New Zealand, Ako wala akong hilig doon. Ang pinag-uukulan ko ng buhay ko, sa tulong ng Diyos, yung pagtuklas ng kabutihang itinuturo ng may lalang sa atin. Hindi naman masama yung meron tayong instinct na sa mananggaling yung damdamin na parang wala kang pagkakontento. Sabi naman ng Biblia, ang pakinig hindi nasisiyahan, ang mata ay hindi nasisiyahan. No? Ibig sabihin, parang ang walang pagkakontento. Gusto niya makakita pa siya uli ng iba. Gusto niya makapakinig pa siya uli ng iba. Gamitin lang natin sa mabuti, walang mangyayaring masama. Ang mata